Wala po dyan. Wala. Wala ang display lang. Ang lahat, excited na po ba ang makapakinig ng salita ng Panginoon sa amin? Sino po ang excited na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Ayan, papuri sa Panginoon. Alam niyo po, no, sa araw na ito ay kami nagpapasalamat mag-asawa. Mag-share lang muna ako ng konti habang inaayos pa po ng ating senior pastor ang system. Kasi nagkaroon po tayo ng sa ating monitor. Ayan, inaayos pa. So, kanina nakatanggap ako ng good news sa aking school. Hindi ko alam na nag-host na pala sila. So, ayan, nagpapasalamat ako dahil nakasali pa rin ako sa Dean's List. Kasi kailangan so, salamat sa Panginoon, no, yung paghihirap ng hindi pa ako nakikinig. Hindi pa ako nakikinig na. Paano na kayo nakikinig? Yan lang, joke lang po yun. Pero siyempre, sa paghihirap po ng isang Kristiyano sa ating mga mananampalataya, ay binibigyan po tayo ng parangal ng Panginoon sa isang maliit na bagay. Okay na po, ayan. So, ang topic po natin sa araw nito is command to love. So, lahat po tayo ay alam po ang verse na to. Alam po yung John 15, 9 to 12. So, ito ay command to love. No? John 15 ay ito yung ating pag-aaralan ngayong araw nito. Pero tatapusin ko yung aking sharing, yung maiksing share ko lang na thankful ako dahil sa kabila ng paghihirap ko sa online, mahirap mag-aral online. Kasi hindi yung ating internet, so pabago-bago yung internet, so kailangan nating makisabay sa may mga maayos na internet, sa may maayos na laptop, cellphone, no? Minsan nagkakaroon ng hindi maganda, pero papuri sa Panginoon dahil tayo pa rin ay nakapasok sa Dean's Lister, hindi pa rin tayo natanggal. Although first year, pasok pa rin ako sa Dean's Lister. Ngayong second year, nasa second year na po kasi ako. Hopefully, hanggang fourth year para hindi na po tayo mag-take ng board exam para sa civil service. Ayan. And then, yung trabaho ko, ayan, pagpapasalamat ko din yung future work ko na ako ay nag-apply bilang isang commissary chef sa Pasig ng Victoria Court. Ako po ay magtatrabaho na sa Victoria Court. Isang motel, isa po siyang motel na 5-star or 3-star hotel dito sa Pilipinas, number 1 motel dito sa Pilipinas ng Victoria Court, na saan din po ako magtatrabaho next week na po ang aking start. Sana, no, hindi ito yung aking huling pagtayo dito sa harap. No? Sana bigyan ako ng Panginoon ng oras, no, ng aking kumpanya para patuloy pa rin ako magpasalamat sa Kanya sa kabila ng Kanyang binibigay na lahat ng magagandang hindi magaganda. So, ipagpapasalamat pa rin natin kasi doon tayo lumalakas. So, marami akong pinagdaanan bago nakapasok sa trabaho muli. Last September 5, nag-resign ako sa dati kong trabaho sa isa ring restaurant. Ngayon, babalik na naman ako sa kusina. Ayan. So, pag nasa kusina kasi ako, di ako kumakain eh. Ano pa lang po ito, 4 months. 4 months pa lang po ako nawalan ng trabaho, pero lumaki na po yung tiyan ko, papuri sa Panginoon. Pero, ayan, pag bumalik po tayo sa trabaho, mawawala po ulit ito. Ayun. So, balik na po tayo sa ating pag-aaral. Ayan, bago po tayo dumako sa pag-aaral, babasahin po muna natin to ng salitan. No, verse 9, ako muna, 10 kayo, tapos 11, and then sabay-sabay po tayo sa huli. Pero dito po para isa, yan. Sabi sa verse 9, tayo po tayong lahat. Yan. Sabi dito sa verse 9, as the Father has loved me, so have I love you. Now remain in my love. Verse 10,
If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Verse 11, I have told you this so that the joy may be in you and that your joy may be complete. Verse 12, sabay-sabay po tayo. My command is this, love each other as ever I love you. Pray po tayo. Thank you, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, sa araw nito. Patuloy ka namin dinadakila, tinataas at pinapagpulihan. Lord, patuloy po kayong mangusap sa bawat isang naririto. At ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na papunta pa lang dito, maybe nanonood online, o God, patuloy na silang kayo pagpapalain, Panginoon, pag-ingatan. Maraming salamat po. Patuloy po kayong mangusap sa amin at ang lingkod po, Panginoon, ay itago niyo po sa inyong likuran. Upang sa ganon ay kayo po ang siyang mapapulihan. Maraming salamat po kay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, makakaupo na po tayo. Ayan. So, pag-aaralan po natin ngayon ang Book of John. So, this is the series of my preaching. So, hopefully, may second preaching, third preaching, and so on and so forth pa ako para matapos po natin ang topic na to. Mag-start po ako dito sa 15. No? Summary ko lang or review ko lang po sa Book of John. No, the Gospel of John was written by a disciple John. So, syempre, si John ang nagsulat nito. No? Na decades later, then the Gospel of Matthew, Mark, and Luke. So nauna, no, pinakahuli kasi ang Book of John na naisulat. Yung nauna si Matthew, si Mark, and Luke. Yung pinakahuli kasi ang Book of John, no, ni Apostle John. The author assumes that the reader is already familiar. So, familiar naman tayo sa author na to, no, si John. With the content of these other works, so John presents a different perspective with a greater emphasis on meaning. John used 7 miracles with he calls signs. So, this book of, this chapter 15, so marami tayong pagdadaan, maraming pinapahiwatig dito ang Panginoon about love. So, at marami din siyang binanggit dito na kailangan nating pagdaanan bilang isang Kristiyano. Amen po ba yun? Okay. John chapter 15 is a unique section of the Bible. Chapter and verses divisions were not original to the text. They were added centuries later to make it easier to find a certain statements. Still, this is one of the few chapters composed entirely of the world described to Jesus Christ. Some like John chapter 14, 16, and 17 come very close, but every single word depicts something spoken by Him. So, ang Panginoon po ay ang nagsasalita dito sa verse na to. So, continue po natin pagnilinilayan ang Book of John. So, hindi ko po pahahabain to kasi meron lamang po akong 2 oras. Kapag kasi po ako ang 2 oras po ang nilalaan para sa akin. Kasi mahaba po talaga ako magsalita. So, this chapter, no, Jesus is the middle of the long discourse. No? Sinabi ito ni Jesus noong sila ay nag-uusap ng kanyang disciple sa pagkainan. No, doon sila nag-uusap-usap. Ano nga bang pinag-uusapan nila? Bakit nga ba nila pinag-uusapan yung mga ganitong klaseng usapan, no, doon sa pagkainan? No? Dapat sa pagkain, iba ang pag-uusap. Pero dito, pinapahiwatig kasi ng Panginoon na what if, no, tayo mga Kristiyano ay dadaan sa paghihirap. Hindi perket Kristiyano ka na, libre ka na, di ba? Sabihin, Kristiyano yan, ano na yan, anak yan ng Diyos, pagpapalain ng araw-araw. Hindi. Lahat po tayo dadaan doon. Lahat naman po tayo ay anak ng Diyos. Kung tinatanggap po natin siya ng buo sa ating buhay at pinaglilingkuran po natin siya ng buo sa ating buhay. Amen po ba? No, sabi dito sa verse, sa unang verse, he present the analogy in the vine and branches. Babasahin po natin to, no? The vine and the branches. So, then repeats his command for believers to love each other. Jesus also warns about how unbelieving world will hate and persecute Christian. So, ayan. Yung mga taong nakapaligid sa atin, tayo ang unang aatakihin ng mga unbelievers. Sino-sino ba ang mga unbelievers? Sila ba yung mga nakakakilala kay Kristo pero hindi naniniwala na Diyos? Maybe. But the unbelievers still nakapag-ikot po sa atin.
Sila po ay naniniwala, sila po yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Marami silang gustong asikasuhin sa buhay nila maliban sa Panginoong Hesus. So, ngayong hapon, pag-uusapan po natin ang tatlong punto. Kasi sabi nga dito, Christianity is a way of life. Way of life. We are Christians, okay lang, marami tayong pagdadaanan. So may tatlong punto lang po ako sa hapon ito, no? Na pag-aaralan natin step by step. Na simula sa from the book of John chapter 15. So ito po yung una. We must learn to cherish the love of Christ. Bakit natin kailangan i-cherish yung pagmamahal ng Panginoon sa atin? Di ba? Sabi nga sa John 15, no? 9, sabi sa Tagalog, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, inibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. So tayo dapat ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ama. Hindi dapat tayo nagkakawatak-watak. Hindi dapat tayo nagsisiraan. Dapat tayo mga Kristiyano ay patuloy na pinalalakas ang bawat isa. Sa mga nakapaligid sa atin, kailangan natin silang abutin para manatili sila sa piling ng Diyos. Tayo pong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kasi tayo po ang nakakakilala ng tunay na pagkatao ng Panginoon. No? Alam natin na ang Diyos natin ay iisa lang. Hindi marami. Iisa lang po ang ating Diyos. Ang Panginoong Hesus na nagpakasakit sa krus. Kaya bakit niya sinabing manatili tayo sa pag-ibig ng ating Ama? Balikan po natin yung unang chapter. Unang verse. Sa 15. Sabi di ba dyan, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So, tayong mga Kristiyano ay dapat laging manatili at nakakonect sa pag-ibig ng Diyos. Lagi dapat tayo nakakonect doon sa pundasyon na matatag. Na hindi tayo matitinag kahit ano pang sabihin sa atin ng karamihan dyan. Hindi perket sinabi nila matataas sila, madami sila, yun na. Hindi po pwede yun. Hindi perket kuunti lang tayo, mali tayo, hindi. Ang pinag-aaralan po natin dito ay Bible, ang salita ng Diyos. Hindi ang salita ng kahit na sinong tao lang. May sumulat po ng aklat na to at ginamit ang kanyang buhay upang sabihin sa atin magpahanggang ngayon at sa susunod pang henerasyon na tayo ay dapat nananatili sa isang matatag na pundasyon at tayo dapat ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Bakit kailangan tayong manatili? Dahil ang hindi nananatili ay pinuputol. Diba? Tingnan niyo na lang po ang puno. Kung wala kayong makita ang puno, imagine niyo lang isang puno na pinutulan ng isang sanga. Di ba ang kaputol na sanga ay namamatay kapag hindi siya nakakonect sa ugat? Ganon din po tayo. Dapat mag-connect po tayo sa puno. Every now and then, basahin po natin ang Bible. Diba? We must learn to cherish the love of Christ. Bakit? Dahil madami po siyang ginagawa para sa atin. I-cherish po natin yun. Dahil ginawa po ng Panginoong Hesus ang pagmamahal niya para sa atin. Ginawa po niya ang part niya. Diba? Imbis na tayo ang mga nakapako sa krus, imbis na tayo yung namatay, imbis na tayo yung ginurakan, pinaglaruan, binugbog, diba? Nilapastangan. Ang Panginoong Hesus po ang gumawa ng para sa atin. Isipin na lang po natin yung sakit na nararamdaman ng Panginoon noon na hindi natin naramdaman. Na ang ginawa lang natin ay nanampalataya tayo, tinanggap natin siyang Diyos ng buhay natin at nagkaroon tayo ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yun ay hindi natin nakakamtan dito. Sa kabilang buhay po yun. Diba? Kasi minsan sinasabi ng iba, ay kasama ko naman si Kristo araw-araw. Nagbabasa ka ba ng Bible?
Nagbabasa ka ba? Binubuklat mo ba yan? Binabasa mo ba yan? Marami pong mga Kristiyano ang sinasabi nilang Kristiyano sila. But, nakakalungkot na basahin man lang ang isang verse sa isang araw, isang chapter sa isang araw. Hindi magawa. Pero mag-scroll sa Facebook, mag-scroll sa Instagram, sa Twitter, sa kung ano pa man yan, no? 24/7, walang pahinga ang kamay at mata. Pero basahin lang isang pahina ng aklat, ng Biblia, nahihirapan. Wake up, Christian. Listen to me very carefully, my dear. We must learn to cherish the love of Christ. Kasi ang buhay po natin ay isa lang. Dito sa lupa, kailangan din natin gawin yon, no? Yung papurihan natin ng Panginoon. Dahil pagdating natin sa langit, ganoon din po ang gagawin natin araw-araw. Magpupuri at magpupuri at magpupuri tayo sa Kanya. Hindi po yun matatapos. Araw-araw po tayong magpupuri doon sa langit. Kung nahihirapan man po tayo dito sa lupa, doon po wala na. But, we must stay and we must abide the love of Christ. Pag sinabi po kasing abide, no, dito po sa Bible is more than 100 times siyang ginamit. Ang yung manatili, no? Pag sinabing abide, manatili. Dito sa chapter na ito, 10 beses po siyang inulit. Abide, the love of Christ. Manatili tayo sa puno, manatili tayo sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mag-uugnay sa atin, sa Kanya. Diba? Masarap isipin na ang Panginoon ay patuloy na tayo ay inaalala, no? Pagising natin, thank you Lord, buhay ako. Diba? When Jesus says, abide in my love, He doesn't only mean to rest securely in knowing He loves us. He also means we are to actively live the love He gives to us. That requires us to obey His teaching. Diba? Obey. Patuloy po tayong mag-obey sa Kanyang mga turo. Sabi po sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diba? Tuparin natin ang utos ng Panginoon kung iniibig natin siya. Iniibig ba natin ang Diyos? Amen. Amen. Kaya people of the world, listen to me very carefully. Sundin po natin ang utos ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya at sundin natin ang mga utos niya. The second one is, we must learn to grasp its implication. Sabi nga sa John 15:10-11, basahin ko po sa Tagalog. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Diba? Ang Panginoon din ay sinunod ang utos ng kanyang Ama. So tayo man din po, people of the Philippines, the world, manatili po tayong sundin. No? Sundin din po natin ang utos. Ano ba yung utos? To abide the love of Christ. Diba? Manatili tayo doon sa ugat. Sabi nga, the true vine can bear fruit. Diba? Sino ba yung true vine? Na namumunga. Yung namumungang Kristiyano. No, ako po'y nagpapasalamat. Dahil ako rin po ay isang bunga na hindi matatawarang pagpupursigi, no, ng mga kapatiran. Sabihin ko lang po din po sa inyo na yung Bible study po nila doon nung nasa, saan ba tayo noon?
Nakpil. Ayan. Una po nilang punta doon, una kong kilala sa kanila, Pastor Alex at Sister Susan. Dumadaan-daan lang po din ako. Nagba-Bible study po sila doon sa inuupahan namin. But, ginawa po nila ang utos ng Panginoon. Yung command ng Lord na go therefore and make disciple-able nation. Ginawa po nila yun. Hindi man po ako sa kanila nagpabaptize. Sila po yung una nagtanim ng salita ng Diyos sa akin. We say to abide, no? We must learn to love Christ. Production of spiritual fruit is evidence of real relationship with Christ. It comes only because of that connection. Ay mababasa natin to sa John 1-6. Sabi nga sa 3, di ba? Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo sa Kanyang salita. Alam niyo kung bakit nagtatagal ang isang simbahan? Dahil sila ay sumusunod. Sila ay nagmamahal sa gawain. Kaya people at the Philippines, no? Mahalin po natin ang ginagawa ng bawat isa. I-recognize po natin sila sa maliit na ginagawa nila. No? Lahat po tayo ay mayroong ginagawang maliit na bagay lang. No? Maliit lang po yun. Mag-share ng salita ng Panginoon, ng the Word of God. Maliit na bagay po yung para sa atin. Pero sa Panginoon, nagpapasalamat po siya dahil hindi po nawawala ang kanyang salita. Hindi po yun nawawala ng saysay, nawawala ng kabuluhan. Tayo man po ay bunga ng pagpupursige ng house of prayer. In the 11 years of existing, di ba, ng house of prayer, marami pong pinagdaanan ng house of prayer. Marami pong ups and down. Marami pong hindi yung magandang nangyari. But still, di ba, nananatili ang house of prayer. Why? Because nananatili sila sa salita ng Diyos. Diba sabi nga, ang hindi nananatili sa akin ay hindi makakapamunga. Nananatili sila. At nananatili tayo hanggang magpahanggang na wakas pa. Diba? Salamat. Dahil 11 years, malaki na yun. 11 years. Marami ng pinagdaanan nun. Marami ng kaluluwang naligtas sa 11 years. Second abundance is achieved when one deeply abides in Christ and His love. Obedience to Christ's teaching is a sign we are born again. The means by which we are transmit His love to the world and the method by which we glorify God. So sabi dito sa 7-8, kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyong aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalukuhin. Diba? We must learn to grasp this implication. We must learn to abide the love of the Lord. Diba sa tayo, sabi niya, keep in my commands, you will remain in my love, just as I have keep my Father's commands and remain in His love. Pinakutos din niya sa kanyang ama. Diba? Hindi naman siya tumanggi nung nagpabaptize siya eh. Diba? Nung nagpabaptize si Jesus kay John the Baptist, hindi sinabi ni John the Baptist, ikaw na, Diyos ka, diba? Diba? Hindi naman siya sinabi, ikaw yung Diyos eh. So dapat, ikaw yung magbabaptize sa sarili mo. Hindi. Sinunod ng Panginoong Hesus ang utos ng kanyang ama na magpabaptize din. Diba?
So kailangan natin sundin ang utos ng Panginoon sa atin. The last one is, so mabilis lang po tayo. Hindi po tayo magtatagal. Kaya gusto ko pong i-cherish yung anniversary. So, paano muna ako lobat? So, ayan. Hindi, ayan po. Ayan. So, yung pangatlo, we must learn to obey the command. So, this is, ito yung pinaka-importante, no? Nagagawin natin. Lahat naman po ng ginagawa natin para sa Panginoon importante para sa atin, para sa Kanya. We must learn to obey the command. Ano po ba yung command ng Panginoon sa atin? My command is this: love each other as I have loved you. Pagmahalan tayo. Hindi na magmamahalan na yung ginagawa ng asawa, ha? Hindi po yung gano'n. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Love. Paano mo ba ipaparamdam ang pagmamahal mo sa kapwa mo? Maraming paraan. Maraming paraan na pwede natin gawin. Una, sabihin natin sa kanyang salita. That is the love. Manatili tayo. Sabi nga sa verse 1, ako ang tunay na ubas, no? Tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So aalagaan din tayo ng ating ama nasa langit. We must learn to obey His love. And we must learn to obey the command of Jesus Christ. Sabi nga dito, in the prior verses, Jesus used the analogy of the vine and the branches to explain how behavior signifies a relationship in Him. So, di ba pakita natin dito or sa ating binabasa, vine and branches. Ano ba ang pagkakaiba noon? Ano ba yung pagkakaiba at ang pagkakapareho? So, ang pagkakaiba ng the vine at the branches, kung ang vine ay nananatiling nakatayo at ang branch ay naputol, so wala na pong gamit yung branch, kundi panggatong na lang. Wala na po yun. No, hindi na po, wala na pong gamit yun. May gamit pa siya, panggatong. Makakapagsindi pa po siya ng, makakapagluto pa po siya ng sinaing. Yun po yung diba? Kapag naputol na. Pero yung bahay na nanatiling nakatayo, andoon pa rin po yun. At patuloy po yung mamumunga at sisibol pagdating ng panahon. Tingnan niyo po ang puno ng nara. Nakakita na po ba kayo ng puno ng nara na kapag pagdating ng buwan ng November to December, January, wala po siyang dahon. Naglalagas po siya. Pero pagdating po ng kanyang panahon, namumulaklak po siya at ang ganda ng kulay ng bulaklak niya. So may panahon po ang bawat isa sa atin. Magtanim po tayo ng salita ng Diyos sa bawat isang ating makikita. Diba? So si Sister LB, siya po yung bunga ng pagpupursige ng mag-asawang Reyes. Diba? Hindi po sila nawalan ng pag-asa. At tayo pong lahat ay hindi nawawalan ng pag-asa kung tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos. Sister Amy, di ba? Marami po siyang nadadala dito mag-OFW, pupunta ng ibang bansa. Pero bago sila umalis, nakakapakinig sila ng salita ng Diyos. Nagtatanim si Sister Amy sa kanyang mga dinidisciple. Para pagdating ng panahon, hindi man siya ang mag-ani, siya ay gumawa ng pinag-utos ng Panginoon. Lahat tayo ay mayroong ginagawang pagmamahal sa Panginoon. No? Yung command
ng Lord sa atin. Stay tayo sa kanyang pag-ibig. At mag-ibigan tayo. Paano ba natin yung maipapakita kung pastor, pangit ugali yun eh. Diba? Ganun tayo eh. Pastor, pangit ugali nun, ayoko nun eh. Pastor, ano yan eh, huwag yan kasi isipin mo, yung panahon na yun, ganun ka rin. May nagtanim ng salita ng Diyos sa'yo, kaya ka nabago. Amen. Isipin mo yun. Yung kapitbahay mo, maingay! Pastor, ang ingay niya, paano ko tumamahalin? Di ba sabi mo, command, no? Love each other. Sabi ng Biblia, command, yung command ng Panginoon, love each other. Yung kapitbahay ko, ang ingay, alas 10 na ng gabi, di ako makatulog. Katulog mo kausapin mo. Wala namang magagawa yan kung kakausapin mo ng mahinahon. Huwag mong, kung galit siya, huwag ka rin magalit. Diba? We must learn to love our neighbor. Kasi kung kaaway natin yan, mahalin natin lalo. Diba? Mas lalo natin mahalin kung kaaway natin yan. You know what? I have to tell you this. Because this is the anniversary na. Pinagdiriwang natin ang ika-11 anibersaryo pagdiriwang ng pagkatatag ng House of Prayer. So, 17, 18, 17 nata. 18 ba? Ako 18. So, no? Hindi ko napahabain pa yung story nito. But, alam niyo po na liig sa inyong kaalaman ay meron po akong hinanakit. No? Meron po akong hinanakit sa isa sa atin dito. It's because no, hindi sa akin, sa wife ko. Sabi ko sa asawa ko, huwag ka na pumunta doon. Kasi pag naalala mo sila, umiiyak ka pag umuwi ka. So, sabi niya, hindi naman sila pinupunta ko. Yung pagpupuri naman sa Panginoon. Kasi umuwi kami ng Nabaliches eh. Sa Nabaliches na kami doon na kami lumipat noon. Kasi nakwenting nga sa akin ang buo. But siguro meron ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Sabi ko, ayoko na. Kasi kaya kita inuwi dito sa Nabaliches, sa nanay mo, para mapalayo ka na. Kasi lagi kang umiiyak. Pag umuwi, umiiyak. Kasi naaalala laging masakit na pinagdaanan. Sabi ko, huwag ka na pumunta doon. But the time goes by, to make the long story short, kasi paiksingin ko lang. Natuto akong magpatawad. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, ganun din naman ako eh. Mas makasalanan pa nga ako eh. Mas marami pa nga akong ginawang mali kaysa sa ginawa ng tao yun. Ang pagmamahal sa kapwa ay patunay lamang na minahal tayo ng Panginoon. Una tayong minahal ng Diyos. Dahil kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos na nasa langit. Sabi ko nung patuloy na dumaraan ang panahon, okay naman pala. Hindi ko lang maunawaan noon yung mga bagay-bagay. Kasi wala naman ako doon sa sitwasyon nila. Wala naman ako doon eh. Ang aking naabutan lang ay ang storya. No, yung kwento na lang. Pero yung kwento kasi yung wife ko nagkikwento eh. Parang nasasaktan din ako. But noong natanggap ko na ng buo yung Panginoon sa buhay ko, so, Lord, ang hirap pala na magkimkim ng galit na hindi naman ako dapat apektado. At isa pa po, marami po akong mga kamag-anak na pinalayas ako. Diba? So, yung mga kamag-anak ko po talagang buo. Kapatid ni tatay, kapatid ni mama, kapatid ko. Pero, mahal ko sila eh.
No? Dahil minahal ako ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon sa akin ay mas lalong nagpatibay sa pananampalataya ko. Diba? Kung minahal natin ang Panginoon, bakit hindi natin mahalin ang kapwa natin? Kahit na anuman ang pinagdaanan natin, kahit na anuman ang galit, ang sakit sa ating puso, mawawala yan. Kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi nawawala. Yung galit, pwede yung mawala eh. Pero yung pagmamahal, hindi yan nawawala. We must learn to cherish the love of God. We must learn to grasp its implication. And we must learn to obey the command. So sabi ko nga, Lord, salamat. Dahil hindi naman pala dapat ako magalit. Kasi nakaraan na yun eh. Kailangan na yun tapusin. Nakaraan is nakaraan. So, ako'y nagpapasalamat dahil may mga taong nakakilala kami or may mga tao kami nakilala sa Baliches na patuloy kaming tinanggap nung lumayo kami, nung napalayo kami ng tirahan, na may nagkaroon kami doon ng church, 2 church ang aming napuntahan doon. At, diba, pupuri sa Panginoon. Dahil nung nag-aral tayo ng Bible, ng Bible school, nag-enroll tayo sa Bible school, mas lalo natin naintindihan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa isa, para yun sa lahat. Nung namatay ang Panginoong Hesus, hindi lang yun sa isa, kundi para sa lahat at sa kaapat na ating salinlahi. Amen. Kasi minsan iniisip nila eh, lalo na ngayon darating na Holy Week. Biyernes Santo patay at si Kristo. Sino magsabi sa iyo? Isang beses lang po namatay. Diba? Isang beses lang namatay. Bakit natin ginaganap yung Holy Week? Bakit ginaganap yun? Bakit ipinagdiriwang? It's about pag-alala. Inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Hesus 2,000 years ago. At 3,000 years ago, isinulat ang Bible na to. Nung si Noah ay, ang unang mundo ay ginuho ng Panginoon, ng Panginoong Diyos, 3,000 years ago. At nagpakasakit si Kristo 2,000 years ago. Hanggang ngayon, inaalala natin yun. Mahal tayo ng Panginoon kaya ginawa yan. Kaya mahalin din natin ang ating kapwa. Sino ba ang ating kapwa? Marami yan. Kaibigan, kapatid. No? Sabihin na natin lahat. Kapamilya, kapatid, kapuso. Andun na lahat. Pwede natin silang tulungan. No? Yan. We must may command is this, love each other as I have loved you. So, wala na yun. The last is, ano pa yung huli? Nawala na yung aking. Yung summary, love or let love each other just as Jesus did to us. Uy, saan ka na? Yan. To abide in Jesus means that we are not all in and committed to following Him no matter where our path leads us, no matter how difficult the road in front of us may be. So, mahalin natin ang ating kapwa kahit anong pagdaanan natin. Kasi minahal tayo ng Diyos sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Minahal niya tayo. Ang pagmamahal ay hindi yan nawawala. Hanggat tayo ay naririto at patuloy na nakakonekta sa puno, nakakonekta sa ugat, tayo ay mamumunga ng may pag-ibig, mamumunga ng may pagtsatsaga, at patuloy tayong darami. And as we celebrate the 11th year anniversary of the House of Prayer,
marami pa tayong pagdadaanan. Diba? Marami pa tayong pagdadaanan. Hopefully, praying pa din na makapunta pa din kami mag-asawa dito. Dahil ito po yung aming pagbabalik, pasasalamat. No, kami po ay nagpapasalamat dahil ginamit din po si Pastor Alex at Sister Susan sa amin. So sa ating lahat, ginamit ang mag-asawang pastor na to para makakilala sa tunay na Diyos. Dati, kung ano-ano sinasabihan natin, di ba? Pero dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon, minahal din nila ang kanilang kapwa. At ganun din ang gagawin natin at gagawin ng iba pa. Mamahalin din natin sila. And then, we must learn to obey the command. We must love each other. Sabi nga sa 12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig sa inyo. Maraming salamat po. Let us pray. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy ninyo kami kausapin at patuloy na kami ingatan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray.